Hindi pa ako tapos magayos. My goodness. Hindi pa ako tapos magayos, guys. Ito yung mga pinamili naming ano. Ayan. Kailangan ko na itong i-ano. Hindi kaya to maraming, maraming. Namili ako ng iba para sa teacher ng mga anak ko. At saka pasalubong. Ayan, efficacent. Omega, hindi talaga mawawala yan. Menthol Omega. Sayang ito lang nabili ko kasi sa Mercury Drugstore lang ako namili niyan. Wala kasi tayo mag-grocery. Ito pala, mga kitchen. Ang dami ko nabili rosary. Ito talaga. Diyos ko, marimar. Hindi naman to ang dami pala ng bili niyan. Mango, ang dami kong nabili. Mango. Ayan, Angela's Homemade na mga pastillas. Diyos ko, paubos ang ngipin ko. Sa Japan ko binili to. Sarap to eh. Hindi nakadurog-durog talaga. Ayan, Dorian Yema. Ang dami ko mga Yema. Yema. May mga lalaking box pa. Dorian candy good luck sa ngipin. Ayan, mga Yema. Nakadoble-doble ang pamimili ko nito kasi tuwing bumibili ako, ayan, nalagay ko na sa nakadoble-doble pagbili ko nito kasi tuwing bumibili ako, nilalagay ko sa isang tabi. Halimbawa sa hotel kami, nilalagay ko sa tabi. Maya-maya nawawala. Sabi ko, hala, kailangan kong bumili. So, bumili ulit kasi tinatago ni Mr. Nilalagay niya agad sa luggage. Nilalagay niya agad sa luggage. Nilalagay sa plastic. Nilalagay sa luggage. Ito, ang nangyari, nagkadoble-doble na ang pinamimili ko. Dumadami na siya. Kasi ako, bili ng bili. Tapos nakakalimutan kung nakabili na ako. Tapos, bibili uli ako kasi nawawala sa nilalagay. Siya, tinatago niya eh. Nilalagay niya kagad sa luggage, binabalot niya, hindi ko makikita eh. Binabalot niya, tapos nilalagay niya sa luggage. Ako naman, akala ko hindi pa ako nakabili, bibili uli ako. Diyos ko si Mister, ngayon ko na-realize, sang katutak, nagka-doble-doble na pamimili ko, ga. Doble-doble na pamimili ko, ga. Kasi nga, tinatago kagad ni Mister. Pagdating namin sa hotel, tinatago, nilalagay sa luggage. Ay, nako. Nakadoble-doble na ga. Sa katutak. Good luck ang ngipin. Hindi ko binibinta ga. Ay siya. Baligyan niyo. Dili ga. Salamat ka. Dili na ko baligya ga. Kuha lang address ga kay padalhan ta ka di ga. Alay, utap. Ano lang na 4 na utap. Ano talaga, piyaya. Mga candy lang to ga. Nakadoble-doble nga pamimili ko ga kasi nga ang mister ko grabe. Tinatago ka agad, tinatago. Kaya yun, hindi ko nakikita. Bibili uli ako. Hindi talaga mawawala yan. Ang gusto ko talaga dalhin, siya, daot ni. Oo, ang gusto ko talaga dalhin ga, yung beef loaf. Nakatatlo lang binili ko na beef loaf. Sa Mercury Drugstore lang ako bumibili. Ito sa airport to. Sa airport at saka sa souvenir shop. Sa Island Souvenir, namimili ako sa Island Souvenirs doon sa Cebu. Tsaka sa Davao, yung mga durian sa Davao, lahat yan durian, Yema. Sa Bangkiruhan.
Tapos yung iba yung mga souvenir shop sa ano lang sa airport. Sa airport 'yan. Nakakatawa talaga. Hindi ko kasi dumadami 'yan. Halimbawa pumunta kami sa Island Souvenir sa Cebu. Namimili na ako ng sangkatutak. Marami na akong nabili ng mga pastillas, yema, mango, dried mango, utap, piyaya, ganun, mga candy. Sabi ko, pagdating sa hotel, mga ilang oras, nilalagay ko na sa isang tabi, no? Kasi para makikita ko kung ano binibili ko. Maya-maya, sabi ko, hala, nasaan yung pinamili ko? No, wala. Akala ko nakalimutan sa store, or hindi ba ako nakabili sa sobrang dami busy kasi may dalawa pa akong bata. Sabi ko, hala, nakalimutan. So, aalis uli kami. Yung kinabukasan, mamamasyal uli kami. Makadaan kami ng mga souvenir shop, like Island Souvenir. Marami kasi ang Island Souvenir doon. Tapos, makadaan kami sa mga tindahan, sa mga halos doon sa mga museum, tapos may mga souvenir doon, may mga binibinta na mga Cebu product, ganun. So, bibili uli ako ng sangkatutak. Ayun, maghahakot ulit ako, bibili ulit ako ng sangkatutak na ganito. Tapos, pagdating sa hotel, ilalagay ko doon kung saan lalagayan sa isang bag pa. Ilalagay ko doon para alam ko kung anong binibili ko. Ang asawa ko naman, hindi man lang sinasabi sa akin, kukunin niya, ibabalot niya, tapos ilalagay doon, sinisipirit niya na pala kung saan yung mga pang-souvenir, mga pagkain. Nilalagay niya doon. Ako naman, syempre, mabisi na, yung natanong ko naman siya, pero sasabihin lang niya sa akin, andyan lang, ganon. So, akala ko, hindi ko alam, hindi ko na makalimutan ko na kung ano yung binibili ko. Sa susunod, bibili uli ako ng another ng kaya ang nangyari. Ganito na pala kadami. Ganito na kadami na bibili. Panginoon ko. Oo ka. Di dyan, mawalang haplas. Kaya, nakakatawa, di ba pag uwi natin, mga tsokolate, mga pabango, mga ganon. Pagbalik dito, mga haplas, lahiga, di dyan, mawala ang, si Mr. kasi, na laging nagpapahilot sa akin yan, lalo na sa paa. Kaya binilhan ko siya ng Omega. Ayoko ng mga dito, mga ointment dito sa US. Kasi mostly lang parang oily. Tapos wala man lang kaano-ano. Ito kasi, siya camphor menthol. Menthol kasi siya maanghang, di ba? Tapos, mag-absorb talaga sa skin natin. Maganda, parang nag-advertise na ako ng Omega. Wala kasi mabibili dito, kaya. At saka, fresh from Philippines. Ayan, mas maganda talaga mula sa Pilipinas. Binili ko to sa Mercury Drugs. 108 peso. So, bumili ako dito sa sa Mercury Drugs na ganito. Kasi, magagamit natin ito dito. At saka, dalawa lang nabili ko na efficacent. Kasi binigay ko kay mama yung isa. Ito, masarap talaga to sa katawan kasi medyo siya, di ba? Mabaho pero sobrang ganda. Ayan, ang mga matanda na kasi tayo, kailangan na natin ng efficacent oil. Kailangan na ng para sa mister ko tong yung Omega. Ayan. Kung may malaking bottle pa lang talaga, bibili na ako ng malaking bottle. At ito, ayan, souvenir, pasalubong sa teacher. Kasi pinayagan ng mga anak ko mag-absent. Wallet. Nakabili kami ng maraming souvenirs din. Ay, marami ka din nabili, Omega Sisi. Ayan. Maganda kasi sa katawan Ito, nakabili kami sa Cebu. Ayan.
Lahat to sa, itong mga puti sa Island Souvenir to nabili. Ayan. Ang iba doon ito sa Cultura. Mall of Asia sa Cultura binili. At saka ito sa Cultura ito binili. Ang iba naman, yan, Viva Pit Senior. Ito sa simbahan. Senior sa Santo Niño binili. Ang iba, yan. Ang iba doon na sa museum, souvenir shop. Ito sa museum souvenir shop doon sa Intramuros. Pang ano siya eh. Ayan, Miko, Marie, salamat talaga nito. Magagamit na ng mga Junakis. Ayan, Tita Marie, Tito Miko, thank you. Ayan, ang dami ko nabili ng mga rosary. Ayan, bumili ako dito sa ano. Ayan, rosary talaga. Mga bracelet. Ayan, mga kitchen. Okay. Yun lang guys, mag-aayos pa ako. Ayan, 3 luggage pa ang aayusin ko. Na-empty ko na yung 2. Oh, na-empty ko na yung 3 pala. Na-empty ko na yung 3. So, ito na lang another 3 emptyhin ko. Ay, napakahirap. Natulog ako kanina. Maaga kami natulog kagabi. Dumating kami tinang kasi mga 12 pala. Kasi kumain pa ako. Mga 12 midnight natulog. Nagising ako ginising ako lumaga ng Junakis kong punso. Gumising ako ng mga 6 a.m. Natulog kami ni Bunso ng alas 12. Kakagising lang namin ngayon. Sila tulog pa eh. Si Mister, hindi siya natulog. Asikasa ako agad ng ano. Ngayon, sabi niya matutulog na talaga daw siya. Ay. So, ito na nga. Ayan. Good luck sa mga ipin nito. Mamaya i-arrange ko kapag naano ko na to eh. Guys, ayan, thank you pala sa lahat ng mga followers ko. At saka sa lahat ng mga FB friends ko. Salamat guys kasi 20 days din ako hindi nakapag-upload ng aking reels. So, mag-upload na tayo. Salamat sa pangunawa. At saka, yung sa mga star senders, thank you very much. Ayan, salamat talaga. Ayan, Jik, thank you sa star mo, Jik. Tapos, kay sis, mga sisi dyan, thank you sa star news. Sis Veronica, thank you sa star. And thank you, sis Elaine, thank you sa star, sis. Hindi kasi ako hindi ako active for 20 days kasi nasa Pilipinas ako. At yung cellphone ko hindi pwede ma-insertan ng SIM card. So, naka-depend lang ako sa kapatid ko about sa contact. Wala kasi akong magagamit na cellphone. Magkaka-wifi lang ako kapag naka-wifi ako sa cellphone ko kasi wala akong SIM card. At saka mahina ang wifi. So, kapag nasa labas ako, kasi palagi kami nasa labas sa Pilipinas, gagala-gala, wala akong signal. So, hindi ako nakakapag-FB, hindi ako nakapag-Facebook, so hindi ako makaka-reply kagad sa inyo. Sa mga nag-message sa akin, ngayon ko lang nababasa lahat at nakikita lahat ng mga comment ninyo. Thank you very much. At saka yung hindi ko pa na-replyan, soon guys, marireplyan ko kagad kayo kasi kakarating lang namin kagabi at super jet lag pa kami. Thank you talaga sa pangunawa guys, and thank you sa lahat ng suporta ninyo. Abangan ninyo soon. Mag-upload kami ng maraming video, yung mga
journey namin sa Pilipinas. At saka yung sa mga pa-games, palaro. Ayan, soon i-upload natin soon. Ayan, sobra matutuwa kayo at super funny talaga. Ayun guys, yun nga, hindi ko na magpupost ako dito later. Ipopost ko lahat. Anyway, sa mga taga-Pilipinas, salamat guys sa Papa Sai. Thank you so much sa warm welcome ninyo. Thank you talaga. Nag-enjoy kami. Ayan. Thank you sa pa-warm welcome ninyo. Papa, Tita, GR, thank you. Chris, nice meeting you. Sana na-meet din kita. And then, Charis, thank you sa inyo. Ana, thank you, Lee. Salamat sa mga taga-Leyte. Thank you very much. Ayan, at least nagka-banding tayo. And salamat sa warm welcome ninyo. Thank you. Super happy. And then, sa mga taga-Manila, thank you. Thank you lahat. Sa mga na-meet ko sa Maynila, thank you. At happy kami at nagkita-kita ulit tayo, no? Sa susunod uli, siguro mga 2 years from now or maybe next year, it depends. Pero, I'm sure na ako na lang mag-isa ang pupunta dyan sa Pilipinas, which is, I like it. Kasi, kapag kasama mo talaga ang mga bata at saka asawa, may konti lang mapupuntahan kasi konti lang mapupuntahan namin kasi may sariling itinerary na ang mister ko. So kung babalik ako next year, maybe si Mary Joyce na lang kasama ko, either Mary Joyce or Joshua. Yun. Kasi hindi naman kasi papayag ang asawa ko dalawang dadalhin kasi sobrang hirap magbiyahe, no? Kaya yun guys, and thank you sa pangunawa sa mga taga Davao, taga Cebu, ayan, nice meeting you there sa Cebu, ayan, Davao, ayan, sa Davao, thank you, at super enjoy, ayan, nagkita-kita tayo. So, actually guys, yung purpose namin sa pagbakasyon dyan sa Pilipinas this year is to spend time with both sides sa family, father side and mother side. Ayan, para magbanding ang maglola at maglolo at saka family ng lolo at saka sa family ng lola. Ayan, successful naman, very nag-enjoy yung mga anak ko at saka both sides ng family nag-i-enjoy. So, see you either next year or next other year. Ganon. Kapag, hindi magsara uli ang airport. Natagalan lang naman kami umuwi ng Pilipinas dahil sa COVID. Naka-5 cancellation na naman kami ng naka-5 cancellation na kami sa Pilipinas mula 2016. Yes, kasi last visit namin noon ay nung hindi pa kami nakauwi this year, it was 2015. Tapos nag-book kami for 2016, na-cancelled kasi nga inoperahan yung ko sa biyanan ko. 2017 forward 2017 na-cancel din kasi yung asawa ko nadala sa ospital. 2018 another cancellation kasi yung father-in-law ko yan. 2019, parang nag-umpisa na ang strict noon. Pagka 2020, wala. Dumating na ang si COVID. So, cancel na. Kasi kinakancel na namin. So, nakailang cancellation din kami. So, I'm so happy and so glad na natuloy kami this year. Nakauwi kami this year. Which is na-cancel naman nung December kasi dahil sa weather namin. But we have a storm snow dito nung December at na-cancel yung flight namin and nag-rebooking kami for March, which is
this month, nakauwi kami. Ayan, so happy. And maybe, back to normal na, makabalik kami dyan next year. Ayan. So, makakauwi na kami next year or next other year, ganon. Ganyan lang naman kahaba ang ano namin. Kung wala ng COVID, no, hindi na mag-strict ang airport. So, guys, see you again next other year. Ayan. Para, na lang, no? Kasi, ang asawa ko plano pumunta ng either babalik kami ng New Mexico sa December, ganun yung niya eh. Either New Mexico or babalik kami sa California. Ganun. Ayan guys, so happy talaga. Ayan, sa mga nag-ano sa akin siya, hi B! Ay B, pasensya na talaga, hindi na tayo nagkita nung pagbalik namin ng Maynila. Kasi, ang dami ng schedule na ni Mr. nung pumunta kami sa Solidaridad ulit, pabalik. Tapos, ayan, dinala na lang namin si mama at saka yung kapatid ko para mahatid kami sa airport. Hindi ko man lang busy talaga, B. At least nagkita tayo sa first punta namin dyan sa Maynila. See you again, B, see you again, B, sa either next year or next other year. Kasi talagang babalik ako dyan. Kasi ibang lugar na naman pupuntahan ko. Yung mga taga Surigao, ayan, Tandag, pasensya na talaga, hindi kami nakakapunta dyan. Dati pa naman ako nagsabi, nung December pa, na hindi kami makapunta dyan. Kasi hindi makapag-tracking ng mahaba yung asawa ko. Hindi makaano ng bus, hindi niya makaya. Plane lang talaga kami. Yung airplane lang talaga ang namin. At saka mga 1 to 2 hours na driving, yun lang. Pero more than that, hindi na makaya ni Mr. yung bus. Hindi na makaya yung banding tayo ba yung mahaba. Yes, yung mahaba talagang oras, no? Kasi limited lang time namin, guys, nung pumunta kami dyan. At saka at least naikot namin ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Naikot talaga. Late Manila, then late 5 days. Bali, ang namin, 4, 5, 6, 7 days pala kami sa Maynila. Kasi first, yung arrival namin dyan sa Maynila, we stayed for 3 days. Pumunta kami ng Leyte, stay for 5 days. And Cebu for 3 nights. Ayan, 3 nights sa Cebu. And then Davao, 6 days. Ayan, and then back to Manila again, another 4 days. So, we spend, we visit, ayun, halos buong, halos Luzon, Visayas, and Mindanao na nabisita namin. Ayun. So, next balik ko, ang punteriya ko, syempre hindi mawawala talaga yung both side ng family ko. Pupuntahan ko talaga yan, Leyte and Davao. And the rest is yung pupunta ng Tandag, yun. At saka Surigao, ayan. Makakabisita na sa Tandag and Surigao kapag kasi okay lang naman sa akin yung mag-tracking ng mahaba. Pero kapag kasama ko ang mister ko, hindi na, kasi hindi niya na makaya ang mahabang biyahe, ganun. So, at saka mahirap magbiyahe may mga bata, di ba? So, yun. So, see you. Ayan. Pasensya na talaga mga taga Surigao niyan. Ayan, Surigao tsaka Tandag. Hindi kami nakabisita dyan. See you next year and next other year na lang. Pero, yung mga hindi napuntahan, hindi pa ako tapos. Yung mga hindi naman napuntahan, may darating naman na punong-puno na ng balikbayan box sa inyo. Ayan yung box nyo. Napuno naman siya. Ayan. At, ayan yung box. Ayan. Balikbayan box. Kasi dahil sobrang layo tayo, may balikbayan box tayo. At saka ito yung Nutella na sinabi ko. Ayan. Darating sa inyo yung Nutella na yan. Okay, yan. So, papadala natin yan dyan. At saka yung mga nasabihan ko sa Maynila na
nagbigay naman ako ng address sa inyo at saka lugar kung nasaan kami nag-stay sa Makati City Garden, Makati City kami nag-stay. At sinasabi ko naman sa inyo na andyan kami that day. Kung hindi man kayo nakapunta, maybe see you next time na lang. Pero wala akong time na pumunta. Limited lang talaga yung time namin. Oo, hindi ako makakapunta at hindi ko maiwanan yung family ko sa hotel na sila-sila lang, or hindi ko sila maiwanan na magmamasyal na sila-sila lang. Kaya, at saka, mahirap magbiyahe. Sobrang traffic sa Maynila. Grab lang kami. Grab taxi. Ayan. Buti na lang. Thank you, Joy. Marjorie, thank you, Joy, sa Marjorie, thank you sa, siyang taga-tao ng Grab eh. Nagiging AC na lang dahil siyang, sa apps kasi yan, pa-reserve Grab, ayan, tapos darating na yung sasakyan, sasakay ka na lang. Maganda siya, at fix na yung prices niya, depende lang na magbigay ka ng tip. Ayan, lagi ko binibigyan ng tip. Kasi sobrang haba, lalo na pag feeling ko, sobrang haba. Siyempre, wala na silang kita ba? Lugi na sila kasi kung sobrang busy. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko na lang ng tip na, halimbawa, yung 400 mababayaran mo, ginagawa kong 500, ganon. 400, 500, ginagawa. Tapos, yun lang, sa Maynila yan ha. Tapos yung mga prices doon, oo, nakakagulat kasi mas mahal pa ang prices ng Pilipinas kaysa prices dito sa Amerika. Like sa mga food. Pero sa katagalan, masanay ka na lang din. At sa taxi, wala nang may metro, pero dahil sa sobrang haba at saka pila, yung traffic, aabot-abot ka talaga ng libo-libo. Tapos sa Grab, yun nga, fixed price na yung Grab. Kaya mas maigi, mas maganda yung Grab. Kaya mag-download ka lang naman daw ng apps niyan. Ako, wala kasi akong cellphone sa Pilipinas. Yung cellphone ko hindi pwede ma-insertan ng SIM card. At pwede naman siya, kailang internal ang gagawin. Tapos pupunta ka pa sa Wala talaga, wala akong time mapuntahan yung gusto mong, yung sa shop, ganon. Like, sa bangko okay naman. Nakapunta ako pero dinideny nila ako. Mahirap pala kapag citizen. Mag-open ka ng bank. May rules na sila doon, sobrang higpit. Punta ka sa lugar kung saan yung address mo sa Pilipinas. Yung address ko na sa Quezon City. Sabi ko, Makati to Quezon City, pupunta pa ako doon. Mahirap, guys. Kasi hindi basta-basta sobrang traffic. Yun nga, hindi mo maiwanan. Kaya, lahat ng gusto kong puntahan, magagawa ko either next year. See you next year, guys. Kasi sisikapin ko makauwi talaga ako every year. Ayan. Either ako na lang mag-isa or dala ko yung bata. Kasi asawa ko sasama sa akin yan every 5 years siguro. Babakasyon kami. Kaya ako, bago ako uwi, pinakadala ko na ang panggastos na pira para iwas gamit ng ATM. Ate, naubos yung nagdala kami ng asawa ko ng $10,000. Ang natira na lang sa akin, $1,000 na lang. Kasi ang asawa ko, ang hawak ko sa akin, $7,000 sa kanya, mahigit ngayon, $4,000 sa kanya. Ayan. Ang natira na lang sa akin, $1,000 na lang. Sobrang guys, ayan, advice ko kapag uwi kayo ng Pilipinas, magdala kayo ng dollar, mas malaki ang rate doon. Pagdating namin, ang rate doon is 54.95. Tapos, may isa na naloko kami. Kasi pumunta kami sana sa parang
USSC yun, Western Union. Pupunta kami, nagtanong pa lang kami sa guard. Sabi ko, man, magpapa-exchange kami. Sabi ng guard, ma'am, doon kayo sa ano, doon kayo. Pumunta kami doon, kasi mas malaki daw ang rate doon. So, pumunta kami doon sa kabilang tindahan kasi magpapa-exchange nga kami. Pagpunta doon, magkano? 54. Ayun, 54. Tapos, nagpa-exchange ako ng 2.5, ganun. Pa-exchange ako ng 2.5. Tapos na. Bumalik kami doon hindi kami bumalik. Pumunta kami doon sa mga souvenir shop. Tapos merong USSC doon. Sabi ko, curious ba ako magkano ang rate? Ala, 55. Naluko kami. 55. So, meron palang ganyan, mga security guard na may kakonsyaba ba na ibang store. Ganon. Kaya mag-ingat-ingat din kayo kasi experience na namin ba. Kaya, yung papasok talaga kayo sa loob. Pumasok kayo sa loob. Kasi oo ate, sobrang gastos. Pero worth it naman. Ayan. Ang dami na ayan. Marami kaming t-shirt. At saka kapag mamili kayo, pumunta kayo sa mall. Sa Kultura, mas mura yung mga souvenir nila kaysa sa mga museum, airport, ganon. At, ito. Buti nga meron pa akong natirang 1,000. Pero nakabili nakapunta ako ng Ongpen. Ayan, nakabili naman ako sa Ongpen. I spend doon na 125 lang naman na spend ko sa Ongpen. Kasi, hindi na ako maka-afford. Hindi sila tumatanggap ng ang dollar ko nun is 2.5 na lang. Hindi na aabot sa Gusto ko talaga yung Japan Gold pa. Hindi na ako nakabili. Ang nabili ko lang is yung lang. Ang nabili ko lang is yung mga Saudi Gold. Ay, may pira pa pala ako dito. Ayan, may piso pa ako. Ayan guys, sa mga uuwi ng Pilipinas, may natitira pa pala akong piso. Ay, kukunin ko na sa Tulog pa yung mga junakis ko. Ayan, cheap ni. Ito, Saudi Gold ang nabili ko eh. Ayan. Ayan. Ito guys, bili kayo nito pag uuwi ng Pilipinas. Bili kayo nito nasa Amazon lang. Ilagay nyo lang sa liig nyo. Worth it talaga siya. Napaka gamit na gamit talaga siya. Oo, ate. Oo, te. Totoo yan. Kasi taxi pa lang 1,000 na eh. Taxi 1,000. Kada taxi 1,000. Sa Maynila. At saka sa pagkain mo, syempre asawa ko at mga anak, ino-orderan ko palagi yan ng breakfast, lunch, dinner sa napurga sa Jollibee. At saka McDonald's. Oo, yan. May natira pa ako sa $10,000. May natira pa akong $1,000 na pera. Ay, may piso pa pala ako natira yan. Meron pa akong natira na 13,000 peso. Ipapadala ko siguro to include sa balikbayan boxes.
Ayan. Ay, nasaan ko ba yung nalagay dollar? May natira pa ako eh. Saan ko nilagay yun? Alam nyo guys, kahit kahit malaki ang naggastos, it's worth it naman. It's worth it talaga kasi may natira pa akong $1,000. Oh, $1,000 pa natira sa akin sa $10,000 na kasi si Mr. naman, ang hawak niya 4,000, hawak ko $6,000. Kaya, pagdating naman doon, ako naman lahat magbabudget eh. Yung pera niya, ako lahat magbabudget sa sa lahat. So, yun nga, at least may natira pa kami 1,000. At saka ito, kasi magagamit ko to next year. Dinala ko talaga to kasi pagdating sa Pilipinas, hahanap ka pa. Pagdating mo, hahanap ka pa na saan yung money changer, tapos haba-haba ng pila. Mas maganda, mas mainam talaga na may dala kang piso. Kasi pagdating mo, may pambayad ka ng taxi, ganun. Papunta ng hotel, ganun. Pero worth it talaga na naikot namin yung Luzon, Visayas, and Mindanao. Super enjoy. Hindi mababayaran ng salapi yung happiness na namin. At saka masaya yung mga anak ko, asawa ko. Ewan ko lang, asawa ko nag-enjoy kasi ginawa niya lang naman ito eh. He did this all for us naman, for me. Ginawa niya lahat ito para mabisita ko yung family ko. Marami siyang country na puntahan, pero list na yung Pilipinas kasi sobrang layo at saka para sa kanya. Pero ginawa niya ito para lang makapiling ko yung mama at papa ko ba. At ma-meet ng mga anak namin, yung lula-lolo nila. Ang purpose lang talaga namin sa Pilipinas is to spend time both sides sa family ko. Yun. Kaya yung mga malalayo na hindi napuntahan, like Tandag, Surigao, pasensya na talaga yung biyahe. Pero kung andyan si mama, kung nasa si mama sa Tandag or Surigao, syempre, kahit maliliparin namin yun, kaya andyan si mama. Pero nasa, kasi si mama, Davao na yung venue namin. At, yun nga, yung napuntahan lang namin, yun lang. Yung hindi napuntahan, pasensya na. Next year na lang o next other year. I know, pag hindi na mahigpit si airport, hindi na mag-close ang airport. Ayun guys, salamat. At saka, medyo nakaka-recover na ako sa mga jet lag na yan. Medyo lang nakaka-recover na ako. Tulad kagabi na parang lumulutang ako sa hangin. Kasi, mahaba ang flight. Alam mo, 5 movies siguro ako nang panood. 5 movie ako nang panood sa ANA Airlines. Kasi, ang biyahe namin from Japan to Chicago is mga almost 12 hours. 12 hours yan ha. Makakatulog ka ba naman na ganyan lang at saka yung paa? Tapos syempre sinisuguro ko yung mga anak ko yung makatulog sila at saka komportable sila. So, yung mga anak ko talaga pinapatulog ko sa paa ko, ganun. Oo, syempre, pinaprioritize ko muna sila. At saka si Mr. hindi masyadong nakakatulog yan. Tsaka hindi talaga ako nakatutulog. Kasi hindi ako makatulog sa Siguro makanap lang ako ganyan. Tapos gising. Ganon lang yun. Tapos nood ng movie. So, yung mga lumang movie, pinapanood ko ulit yun, which is nag-enjoy naman ako. Mga 5 movie talaga napanood ko sa ANA Airlines from Japan to Chicago. Tapos, Manila to Japan, 6 hours yan. Puro movie at saka series. Pinapanood ko yan para pampawala ng antok.
ano talaga, during sa biyahe talaga, hindi ka sa pagkain naman. Masarap yung pagkain, pero ewan ko, yung, ano talaga, iba. Hindi ko na gustuhan. Maganda siya. I-upload ko sa Reels mga pagkain sa airlines. Masarap siya. Ay, hindi naman, masarap siya, pero yung panglasa ko iba. Hindi ko nagustuhan. Yung ano, hindi nagustuhan pero nauubos. Yun. Yun talaga yung pagkain sa airlines. Kaya pagdating, nagluto agad ako ng beef loaf. Kain ng rice. Kasi, ano eh, ayun. Yun lang. Mamaya magpupost ako sa, ano, pasalamat. Ayan, guys. Ayan, meron pala ako ikwento. Kumain kami. Saan kami kumain nun? Kasama ng mga kapatid ko at saka mama ko. Kumain kami sa... Ano ba kami kumain nun? Kenny Rogers. Kenny Rogers o Kenny Rogers, yung manok. Kumain ata kami nun. Tapos biglang nag-appear sa akin yung Mita. Na-invite ako sa ads reels. Kaya guys, kapag nanonood kayo ng video ko sa reels, please click yung ads. Help naman, click yung ads ko guys. Yon, malaking tulong yon. Kasi may ads na ako. Ayun. Maraming blessings na sunod-sunod sa akin. Sobra. Thank you so much. Ayan. Paki-click ng ads, guys, kapag nanood kayo ng video ko, ha. At pasensya na at 20 days ako hindi nakakapag-upload ng Reels. Kasi bawal ako mag-upload ng Reels kapag nasa Pilipinas ako. Kasi iba-block or i-restrict ako ni Meta, ni Facebook. So, bumalik na kami sa US. Magre-Reels ako, please. Thank you sa support and keep supporting my Facebook and my Reels. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, may ads na ako. Thank you. So, maya-maya mag-upload ako ng maraming videos. Marami talagang videos. Kasi, 1 terabyte tong, 1 terabyte tong storage ko ng aking cellphone. Nasa almost 400 gig na ang laman ng aking cellphone. Kaya marami tayong mai-upload at lahat ng mga pag-games at mga journey namin. Ang iba na-upload ko na sa YouTube. Ayan, bumalik ako sa YouTube, guys. Yun lang. Nakalimutan ko lang talaga yung libro ko ng sa Pilipinas. Kaya itatry ko mag-upload din sa aking Mamshi Mary na mga video, na mga ritual, ganon. So, i-upload ko lang siya sa Asian Mary Evans. Ayan. Guys, thank you. Thank you. Ayan, may ads na ako, which is, I'm so happy kasi may ads na. Kaya, lahat i-upload natin to mga unboxing. At saka ito, ibibideo ko to. Ibibideo ko ito. Ayan, good luck sa ngipin. May history kami nito ni Mister. Ayan, kaya umaabot na ganyan sang katutak na isang baldi na May history kami nito ni Mister. Sobra nakakatawa ang history namin. I-detalye ko yan, i-video ko yan. Kasi, yun nga, sinabi ko na kanina, kapag namimili ako nito, no? Kasi, pasalubong ko dito sa Amerika. Namimili ako nito, no? Halimbawa, 5 piraso na pastillas, yema, durian yema, namimili ako ng ganyan. Dadalhin ko sa hotel. Ilalagay ko sa isang lalagayan, which is para malalaman ko kung anong nabibili ko. Maya-maya, mga ilang days nakakalimutan ko kasi sobrang busy na yung mind ko, busy na sa mga itinerary namin. So, maya-maya nakakalimutan ko, saan na yung binili ko? Baka hindi pa ako nakabili, ganun. Kaya ang tendency, tinatago pala ni Mister, nilalagay niya sa isang lagayan kung saan yung mga souvenir namin, tsaka yung food, yung mga pasalubong. Binabalot na niya, so hindi ko na makikita kung ano yung binibili ko. Ang nangyari, kapag lalabas ulit kami mamamasyal at nakakakita ako ng mga souvenir shop, island souvenir, namimili uli ako ng mga item na ganito.
Mga pastillas, mga yema, durian, ganun, dami mga piyaya, utak. So, bumibili uli ako. Ang nangyayari, nagdoble-doble na yung pinamili ko kasi tinatago kaagad ni Mr. Nilalagay niya sa isang bag kung saan yung mga souvenir at saka yung mga pasalubong food. Kaya umaabot talaga kami ng ganito. Good luck sa mga ngipin. Ayan, at sana lahat na mabigyan. Grabe. Ayan guys, yun lang. Tulog pa ang aking mga Junakis, tara bisitahin natin. Pero, nakapunta talaga ako ng Ungpin. Thank you, Joy. Salamat, Joy. Yung Marjorie, thank you, Joy. Yung sa bunso kong kapatid. Thank you. Nakapunta ng Ungpin. Ito, takpan ko lang yung name ko. Tsaka address. Ayan, naka-expend lang ako ng 125,894 na spend ko sa Ungpin. Takpan natin to nga. Ayan. Ang address ko, takpan ko lang. Ayan, so ito. Ayan. Kapag namimili kayo, punta kayo sa My Rich Jewels. My Rich Jewels sa Ungpin. Ang ano nila, mahal ang per gram, 3,150 per gram sa gold. Yung mga regular lang gold na 18 karat Saudi gold, 3,150. Kasi guys, naubusan na ako ng dollar. Ang dollar ko na lang is 2,500 ang dollar, ang US dollar ko. Tapos, ang Philippine money ko nasa 19,000 pesos lang. Hindi, 69,000 pesos ang Philippine money ko nung pumunta kami ng Ongpin. At saka yung 2,500 dollar lang yung dollar ko na naiwan. Kasi pabalik na kami ng US nun eh. Binili ko siya March 19. Kinabukasan is flight na namin. Pumunta kami ng Ongpin. So, ang pira ko is 2,500 US dollar at saka 69,000 pesos. Sabi ko, hala, hindi magkasya. Kaya ito lang nabili ko. Hindi ko nabili yung Japan Gold na gustong-gusto ko talaga. 27 grams lang naman yun. Nasa 93,000 pesos. Hey, hindi na magkasya kasi 1,000 na lang, 1,300 na lang natira ng US dollar pag after na binayaran ko ito. Punta kayo ng My Rich Jewels, tumatanggap sila ng US dollar pag bayad mo. US dollar tinatanggap nila. So, ang rate nila is 54 pesos yun. $1 is 54 pesos. So, ito yung ano niya. Nagbigay ako ng 700 na dollar top times 54. So, yun. Basta bayaran ko is 125,894 only. At saka ito ng sangkatutak na bili ko. Ayan. Kaya, lahat na namimili ng online, wag naman, ano ha, yung mahilig mag-koleksyon ng mga jewelry, punta kayo sa Ongpin. Kasi doon naman sila namimili. Doon sila nakakuha ako ng hoop earrings. Ayan, sakit ng ano ko. Ayan. Ang Japan na talaga yung gustong-gusto ko. Kaya lang, 93,000 hindi na ako nakaabot eh. Ayan siya. Yung nabili ko doon, 15 grams lang naman siya. Maganda. So, ito yung lahat nabili ko sa Ongpin yan. At saka yung pambata, yung sa anak ko, earrings, yan. Kaya, ayan. Happy na nakapunta lang ng Ongpin. Ayan. Sa My Rich Jewels. Nag-start sila 19. Oy!
Ay, 1998 sila nag-start. Okay. So, bago lang pala sila. Ayan. At syempre, hindi mawawala talaga. Ayan. Ayan, shout out sa lahat. Ayan. Ayan, shout out, shout out. Hello, B. Ayan, see you soon. Ate Phil, hindi talaga tayo nagkita, te. Sa sunod na lang. Ayan. Soon guys, kasi nakabalik naman ako dito. After lang tumaayos tong lahat, ma-arrange to lahat. Sige, magpapaano tayo, mamimigay ako ng ano. Ayan, magpaparapol tayo para masaya. Ayan. Mamimigay tayo, yung may ano naman yung kapatid ko eh. Ayan, shout out sa lahat. Ayan. Ito yung nabili ko. Papa, thank you sa tanan, papa, tita, thank you. Ito yung nabili ko kay Lani. Nakuha ko na, Lan. Thank you so much, Lan. Ayan, nadala ko na sa Amerika, Lan, yung ano mo. Ayan. So, ayan, Lani, nakuha ko na lahat. Pagpapunta na ako dyan, mag-order uli ako. Ayan. Ang grams pala ng gold, ng Japan gold is 32,000. Ayan. Bye-bye muna, guys.